Noong 1775 nakilala ni Josephine, isang 32 anyos na biyuda at inang may 2 anak, si Napoleon Bonaparte, isang 26 anyos na umuusbong na general. Mabilis na inibig ni Napoleon si Josephine, pero hindi ganong kainit ang damdamin ni Josephine, bagaman nakita niya ang potensyal ni Napoleon. Noong 1804 kinoronahan si Josephine bilang emperatris ng mga Pranses kasama si Napoleon. Ngunit naging komplikado ang kanilang pag-ibig. Ito rin ang sentro ng nalalapit na pelikulang Napoleon. Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang tunay na kwento ni Josephine Bonaparte. Ang babaeng mas kilala bilang Josephine Bonaparte ay ipinanganak bilang Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie noong ika-23 ng Hunyo 1763 sa isla ng Martinique sa Caribbean. Rose ang tawag sa kanya ng pamilya at kaibigan sa unang 30 taon ng buhay niya. Josephine ang pangalan na ginamit ni Napoleon Bonaparte sa kanya at ito ang nakilala sa kasaysayan. Ang lolo ni Josephine ay lumipat sa Caribbean mula sa Pransya noong kalagitnaan ng dekada 1720 at nagtatag ng pamilya at mga plantasyon ng asukal nung panahon ng kasagsagan pa ng boom ng asukal dito. Gayunpaman, nung ipinanganak si Josephine, bumaba na ng husto ang presyo ng tubo sa Europa dahil sa labis na produksyon. Samantala, gustong maging maliit na maharlika ng pamilya Tacher sa Martinique, ngunit lagi silang may problemang pinansyal. Sa kabila nito, si Josephine at ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Catherine at Marie ay ipinadala upang makatanggap ng magandang edukasyon sa lokal na paaralang Benedictine sa Port Royal. Noong kalagitnaan ng dekada 1770, nagplano ang ama ni Josephine para mailigtas ang pamilya Tacher sa kanilang problema sa pera. Ang kanyang kapatid na babae ay nagkaroon ng relasyong labas sa kasal ilang taon nang nakalipas kay François de Boyne na mas mababa ang katayuan sa Martinique kaysa sa mga Tacher, ngunit may malaking yaman. Ilang panahon ang lumipas, bumalik sa Pransya ang pamilya de Boyne. Gayunpaman, iniwan nila ang kanilang anak na si Alexander sa Martinique upang palakihin ng tiyahin ni Josephine. Kalaunan, iminungkahi ang isang kasal sa pagitan ng kapatid ni Josephine na si Catherine at Alexandre noong kalagitnaan ng dekadang 1770. Ngunit maagang namatay si Catherine. Binago ang kasunduan para si Josephine nang pakasalan niya, umaasang ang dote mula sa kasal ay magpapabago sa alanganing kalagayang pinansyal ng mga Tacher. Noong 1779, naglayag si Josephine at ang kanyang ama papuntang Pransya at nagpakasal kay Alexandre noong Disyembre sa Noisy-le-Grand na ngayon ay bahagi na ng mga suburb ng Paris. Dumating si Josephine sa sariling bayan bilang isang tila hindi magalang na taga-probinsya na walang mga asal at gawi ng mga taong lumaki sa mataas na lipunan ng Pransya mula pagkabata. Gayunpaman, naging napakaganda ni Josephine habang siya ay tumatanda at ang tanging kapintasan lamang niya ay ang kanyang mga ngipin na maagang nabulok dahil sa labis na asukal sa Caribbean. Pinakita niya ang diskarte niya, natutunan niyang ngumiti nang hindi kita ang ngipin. Mahirap ang kasal ni Josephine kay Alexander. Bagamat nagkaroon sila ng mga anak, isang anak na lalaki na si Eugene na ipinanganak noong 1781 at isang anak na babae na si Hortense na isinilang makalipas ang 1.5 taon. Si Alexandra ay mapanakit na asawa at noong 1785 iniwan siya ni Josephine at nagtago sa kumbento malapit sa Paris, ngunit dinukot ni Alexandre ang kanilang mga anak. Sa kalaunan, nagkaroon sila ng kasunduan na mananatili silang kasal ngunit hiwalay na mamumuhay. Si Alexander na kilalang babaero ay namuhay kasama ang ilan sa kanyang mga kabit pagkatapos noon. Tulad ng milyon-milyong tao sa buong Europa, ang buhay ni Josephine ay tuluyang nabago ng mga pangyayaring naganap sa Pransya noong 1780. Noong taong iyon, sinimulan ang Rebolusyong Pranses na ipatawag ni Haring Louis 16 ang unang Estates General matapos ang 175 taon. Umasa siya na makakakuha agad ng tulong pinansyal mula sa mga estates upang maisalba ang ekonomiya ng Pransya na noon ay nasa krisis bago niya muling buwagin ang mga estates. Gayunpaman, mabilis na nawala sa kanila ang kontrol na magtipon ang mga estates sa Versailles at sa ilang linggo na isantabi ang tunay na pamahalaan habang sinakop ng parlamento ang pamahalaan ng Pransya.
Matagal tinangkang magtatag ng konstitusyonal na monarkiya ng mga revolusyonaryo, ngunit lumala at naging radikal ang kanilang mga hakbang noong unang bahagi ng dekada 1770. At sa huli, sina Haring Louis at Reyna Marie Antoinette ay nilitis at pinatay habang idineklara ang isang republika ng Pransya noong 1772. Sa simula, napakinabangan ni Josephine at ng asawa niya ang revolusyon. Bagamat kabilang sila sa mga menor de edad na maharlika na inatake ng mga revolusyonaryo, si Alexander ay naging miyembro ng Estates noong 1700 at 89 at kumampi sa mga radikal noong unang bahagi ng 1770. Nakatulong ng malaki sa kanya ang mga kredensyal na ito sa politika. Iyon ay hanggang 1773 na ang Komite para sa Pampublikong Kaligtasan, tribunal na nilika laban sa kontra-revolusyonaryong gawain sa Pransya, ay nagkaroon ng kapangyarihan sa ilalim ni Maximilien Robespierre. Agad na pagbintangan si Alexandre dahil sa papel niya sa pagkatalo ng hukbong Pranses malapit sa Mainz, kanlurang Alemanya noong unang taon ng digmaang revolusyonaryo ng Pransya. Inaresto siya at sa huli ay binitay. Kahit may dating hindi pagkakaunawaan, nakiusap si Josephine sa pamahalaan na huwag siyang patayin matapos maaresto, ngunit siya ay kinulong kapalit nito. Nailigtas ang kanyang buhay dahil sa Thermidorian reaction laban sa pamahalaan ni Robespierre at Komite para sa Pampublikong Kaligtasan bago siya mailitis. Kaya noong huling bahagi ng 1774 siya ay nakaligtas, ngunit patay na ang kanyang asawa at siya ngayon ay walang pinansyal na seguridad o tagapagtanggol sa panahon ng kaguluhan sa lipunan at politika. Sumunod na taon, nagkaroon si Josephine ng maraming relasyon sa mga kilalang personalidad sa politika at militar ng revolusyonaryong pamahalaan. Kabilang dito si Paul Barras, isang tao na naging pinakamataas na pinunong pampolitika sa Republika sa loob ng ilang panahon noong kalagitnaan ng 1770. Kalaunan, sinubukan ni Barras layuan si Josephine, isang babaeng kilala sa labis na paggastos at kinatatakutan niyang mauubos ang kanyang yaman dahil dito. Maaring siyang nagrekomenda kay Napoleon Bonaparte, batang general mula Corsica, kay Josephine noong 1775. Nagkita sina Napoleon at Josephine noong Nobyembre o Disyembre ng taon na iyon. Si Napoleon, na 6 na taon mas bata kaysa kay Josephine, ay agad nabighani at nagpropose makalipas lang ang ilang linggo. Hindi gaanong sabik si Josephine sa relasyon nila, pero tinanggap niya ito dahil sa politika at pinansyal na dahilan. Nagpakasal sila noong Marso 1776. Kalaunan, natutunan ding mahalin ni Josephine si Napoleon. 2 araw pagkatapos ng kasal ng mga Bonaparte, umalis si Napoleon sa Paris para tanggapin ang pagiging komander ng hukbo ng Italya, kung saan sangkot ang mga Pranses sa matagal na labanan kontra mga taga-Savoy at mga Austriano sa digmaang revolusyonaryo. Pagkaalis niya papuntang Italya, agad nagkaroon si Josephine ng relasyon kay Hippolyte Charles, isang mababang opisyal ng kabalyerya ng Pransya. Hindi ka panipaniwala nang umalis siya ng Paris para sundan si Napoleon sa Hilagang Italya matapos ang ilang buwan, isinama niya si Charles sa kanyang militar na gwardiya. Lumipas ang 2 taon bago nalaman ni Napoleon ang relasyon. Nang malaman niya ito, kakapanalo lang niya ng malaking tagumpay sa Hilagang Italya at nasa Ehipto na siya kasama ang puwersang ekspedisyonaryo para sakupin ang bansa. Dito nalantad kay Napoleon ang mga detalye ng relasyon ni Josephine. Galit na galit siya at nagbisisyong hiwalayan si Josephine. Kinuha rin niya ang asawa ng isa sa kanyang mga nakabababang opisyal bilang kanyang kerida at hayagang ipinapasyal ito sa paligid ng Cairo, upang patunayan na hindi siya niloko ng kanyang asawa. Isang paratang na maaring wakas sa kanyang karerang pampolitika kapag kumalat, ganoon noon ang sexual na politika. Gayunpaman, tumagal ang kasal nila. Nang iwanan ni Napoleon ang kanyang kampanya sa Ehipto noong 1779 at bumalik sa Pransya, nakiusap si Josephine sa kanya na huwag ituloy ang plano nitong makipagdiborsyo. Napapayag siya ng ang kanyang mga anak-anakan, sina Eugene at Hortense, na talagang mahal ni Napoleon ay nakiusap para sa kanilang ina. Nagpatuloy ang kasal nila kahit may mga kabit si Napoleon sa mga sumunod na taon. Si Josephine naman ay hindi na muling nagtaksil. Hindi lang ang alitan niya kay Josephine ang malaking nangyari matapos bumalik si Napoleon sa Pransya mula Ehipto.
Pagkalipas ng ilang linggo, siya at ang mga taga-suporta niya ay nakudeta at nakuha ang kontrol sa pamahalaan ng Pransya noong Disyembre 1779. Pagkatapos noon, sa pangalan na lang nabuhay ang Republika dahil nagtatag si Napoleon ng bagong sistema ng pamahalaan na tinawag na konsulado, kung saan 3 konsul ang mamumuno sa Republika. Ginaya ito sa mga triumvirat na nauna bago matapos ang Republika ng Roma noong panahon ng isa sa mga iniidolo ni Napoleon, si Julius Caesar. Idineklara niyang siya ang unang konsul at naging pangunahing pinuno ng Pransya. Si Josephine ngayon ang naging pinakamakapangyarihang babae sa Pransya bilang asawa ng unang konsul. Ginamit niya ang posisyon para sa kanyang kapakinabangan. Isang kilalang magastos, pinalamutian niya ang maraming marangyang bahay nila ni Napoleon ng mga kamyo, fresko at salamin, at pinapinta rin siya ng mga kilalang pintor ng panahon. Gayunpaman, hilig niya talaga ang paghahalaman. Sa mansyon nila sa Malmaison, Paris, nilihan ni Josephine ang isa sa pinakakahanga-hangang hardin ng rosas na may higit 100 uri. Dahil sa koneksyon sa Britanya, nakakuha kami ng mga uri ng rosas mula sa Kew Botanic Garden sa London kahit nagkakagira ang Pransya at Britanya. Noong 1804 na paniwala ng mga lider sa Paris si Napoleon na kailangan niyang patatagin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Pransya. Matapos ang ilang pag-aatubili, pumayag siya at noong Disyembre 1804 ay kinoronahan siya sa Notre Dame Cathedral sa gitna ng Paris bilang emperador ng mga Pranses. Kinoronahan si Josephine bilang emperatris ng mga Pranses sa tabi niya sa isang di malilimutang seremonya na ipininta ni Jacques-Louis David. Dahil dito, si Josephine ang naging pinakatanyag na babae sa Europa habang lumalawak ang imperyo ni Napoleon sa pagsakop ng mga bagong teritoryo kabilang ang Poland at Balkans. Kahit nang maging emperatris si Josephine, ang kasal nila ni Napoleon ay nasa krisis na. Hindi ito dahil sa paulit-ulit na pagtataksil ni Napoleon na pilit iniiwasan ni Josephine na pag-isipan o alamin pa ang mga detalye. Sa halip, ang problema ay tungkol sa katotohanang wala silang naging anak sa kanilang kasal. Mahirap ito para sa pinunong nais ng lalaking tagapagmana upang ipagpatuloy ang kanyang lahi. Sigurado si Napoleon na siya ang dahilan kaya baog sila mag-asawa. Si Josephine, sa katunayan, ay may 2 anak mula sa kanyang naunang kasal, kaya naman kumbinsido si Napoleon na siya ay baog dahil hindi siya nagkaanak kailanman. Nagbago ang lahat ng isa sa mga kabit ni Napoleon, si Eleanor de la Plaine ay nanganak ng unang anak ni Napoleon noong huling bahagi ng 1806. Napagtanto niya na pwede siyang magkaanak pero kailangan niyang hiwalayan si Josephine at magpakasal ulit para sa lehitimong tagapagmana. Matagal bago ito ginawa ni Napoleon kahit paulit-ulit siyang pinakiusapan ng pamilya niyang hindi gusto ang kanyang asawa. Sa huli, noong Nobyembre 1809 ipinaalam niya kay Josephine ang kanyang desisyon. Kahit alam na niyang mangyayari ito, labis pa rin siyang nasaktan at ilang araw na umiyak. Sa huli, pumayag din siya sa paghihiwalay sa kondisyong bibigyan siya ng malaking pensyon at pagkakalooban ng ilang bahay sa Paris at mga karatig lugar, kabilang na ang kanyang hardin ng rosas sa Malmaison. Nagpatuloy si Napoleon at pinakasalan si Archduchess Marie-Louise ng Austrian House of Habsburg na naging ikalawang emperatris ng Pransya kapalit ni Josephine. Si Josephine ay nanirahan sa Malmaison at iba pa niyang bahay sa mga huling taon ng kanyang buhay. Patuloy na binibisita ni Napoleon si Josephine kapag nasa Paris siya. Ngunit bihira na silang magkita mula nang umalis siya papuntang Poland noong 1812 para simula ng pananakop sa Imperyong Ruso. Naging sanhi ito ng mapaminsalang kampanyang militar na nagbunsod sa pagbagsak ng kanyang imperyo. Sa huli, nang pumasok ang mga hukbong Ruso, Austriano at Prusiano sa Pransya at lumapit sa Paris nung tagsibol ng 1814 na pilitan siyang magbitiw sa trono at ipinatapon sa isla ng Elba sa Italia kung saan siya naging emperador. Sa Pransya, nabahala si Josephine sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Si Eugene ay naging Major General ni Napoleon sa Italia noong 1800, habang si Hortense ay nag-asawa sa kapatid ni Napoleon na si Louis at naging reyna ng Holland. Dahil dito, napunta sila sa mga posisyong maaaring makompromiso dahil sa pagbagsak ng kanilang amain.
Naging malapit siyang kaibigan ni Tsar Alexander Unang ng Russia noong Allied occupation sa France at sinigurado nitong hindi mapaparusahan ang kanyang mga anak habang ibinabalik ang Bourbon monarchy. Pagkatapos noon, sinasabing hiniling ni Josephine na payagan siyang sumama kay Napoleon sa Elba, bagamat hindi malinaw kung totoo ito o hindi. Sa anumang kaso, hindi na niya magagawa iyon. Noong unang bahagi ng Mayo 1814, tinamaan siya ng pulmonya. Hindi na siya gumaling at lalong lumala ang kalusugan niya sa mga sumunod na linggo. Si Josephine ay pumanaw noong Mayo 29 sa edad na 50. Noong 1815 iniwan ni Napoleon ang Elba at pansamantalang nagbalik sa kapangyarihan sa Pransya bago siya muling natalo ng mga kapangyarihan ng Europa sa labanan sa Waterloo. Ipinatapon siya sa malayong isla ng St. Helena sa gitna ng South Atlantic, isa sa mga pinakaliblib na lugar sa mundo. Nang pumanaw siya doon, noong 1821, pinaniniwala ang kanyang huling mga salita ay, Pransya, ang hukbo, pinuno ng hukbo, Josephine. Ang relasyon nila ni Josephine ang focus ng biopic na Napoleon ni Ridley Scott na pinagbibidahan ni na Joaquin Phoenix bilang Bonaparte at Vanessa Kirby bilang Josephine. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Josephine Bonaparte. Sana naging interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong mga opinyon tungkol sa buhay sa ibaba sa mga komento at kung may iba pa kayong suhestyon, siguraduhin ding ilagay ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Siguraduhin ninyong ipaalam sa akin kung excited kayo sa pelikula at kung napanood nyo na ito dahil palabas na, sabihin nyo rin sa mga komento sa ibaba kung anong masasabi ninyo tungkol dito. Kung gusto nyo pa ng videos tungkol sa mga asawa at kabit ni Napoleon, sabihin lang sa comment sa ibaba. Hanggang dito na lang, magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!